Sir, excuse me. Question for you, sir. Paano po tayo naging milyonaryo? Bro, I'm more than a millionaire. Ano po to, sir? Billionaire po kayo? More than a billionaire, bro. Pwede niyo po ba explain, sir? Ano po ibig sabihin I niya? have something that money cannot buy, and that's eternal life in Christ Jesus. Sir, maka-Diyos po tayo. I'm a Christian, yes. Sir, ako po nag-interview po ako ng mga successful people for the younger generation. Baka pwede po kayo ma-interview kahit sandali lang. Bro, sure. So, paano niyo nasabi, sir, na mas mayaman po kayo sa mga bilyonaryo? So, religious po tayo, sir? Not religious, but I'm a Christian. Kasi bro, yung yaman sa mundo, nauubos yan eh. Pero yung kayamanan na meron ako kay Jesus, kailanman hindi mawawala. Kasi ang sukatan ng mundo ngayon sa kayamanan, kung magkano yung nasa bank account mo. Pero yung kayamanan, pwedeng mawala sa isang iglap eh. Whether we like it or not, we are all going to die. Death haunts people. No matter how rich, how powerful, how successful a person becomes, no one can escape the certainty of death. Kaya nga sabi sa Hebrews 9:27, it is appointed for man to die once, and after that, judgment. Hindi kayang i-delay yung kamatayan. Mangyayari talaga. Pero bro, alam mo yung good news doon? Jesus defeated death. He defeated death, sin, and Satan. Sabi niya sa John 11:25, I am the resurrection and life. Tatanungin mo ako, bro, kailan ko nakuha yung first million ko? Yun yung araw na niligtas ako ng Diyos. Yun yung araw na sinurrender ko yung buhay ko sa Kanya when I accepted Jesus as Lord and Savior ng buhay ko. Hindi man branded yung suot kong damit, pero yung suot ko, righteousness ni Christ. Wala man akong mansion dito sa earth. Pero sabi ni Jesus sa John 14 verse 2, in my Father's house are many mansions and I go to prepare a place for you. Diba? Imagine si Lord pa mismo yung mag-prepare ng place para sa'yo. So am I a millionaire? More than that, billionaire? More than that, bro, because I'm a child of the living God. Grabe yun, sir, no? Yumaman talaga kayo dahil sa values, no, ng Panginoon. Napapansin ko lang, sir, na parang devoted po talaga kayo, no? Handa po kayo magsalita para sa mga viewers natin about kay Lord Jesus Christ. Bro. Ang Sabi sa ganda Bible, nun. bro, do not be ashamed of the gospel. So kahit saan ako pumunta, bold ako na i-proclaim yung gospel, i-share si Jesus. Tsaka sinabi niyo, sir, na ang first million nyo, yun talaga yung tumatak na tanong ko sa mga tao, pero kayo, tumatak talaga yung sagot nyo sa akin na ang pagtanggap nyo sa Panginoon, yun po yung first million nyo, no? Doon po talaga kayo More than a yumaman. million, more than a billion, eternal life. Walang pera makakabili nun, walang hanggang buhay. Sir, clarify ko lang, no, bago tayo magtuloy dun sa interview natin, kayo po si King Reyes, di ba? Opo. And marami po tayong followers sa social media natin, no? Million followers po tayo, tama po ba? By the grace of God. Sa tingin niyo po ba, sir, si Lord po yung dahilan kung bakit po tayo maraming followers and successful po tayo sa industry? Exactly, wala nang iba. Apart from Him, I am nothing. Kung binigay ni Lord yung platform na yun, gagamitin ko para sa Kanya yun to glorify Him at wala nang iba. Hindi para itaas ang sarili ko, kundi para itaas yung pangalan niya. Ano po ba yung objective natin, sir, doon sa paggawa natin ng channel and doon sa mga followers natin? Share yung salvation na natanggap natin ng libre. Freely we receive, freely we give. Yun lang po yung purpose. Meron akong page, gumagawa ng contents every day to encourage everyone to surrender their life to Christ kasi yun yung eternal. Everything in this world is temporary. Yung nakakatuwa, sir, no, nakahanap po tayo ng industry kung saan gusto po natin yung ginagawa natin and at the same time, nakakatulong po tayo sa mga tao no, na makapagbigay ng libreng knowledge. Yes. Pwede niyo po ba kami bigyan ng isang salita ng Diyos na naging dahilan sa pagangat natin dito sa industry? Acts 20:24, sabi doon, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race the Lord Jesus Christ has given to me. I'm doing this not for myself, but for Christ. Wala na tong buhay ko eh. Binigay niya na yung greatest gift na pwede kong matanggap, which is yung eternal life. Everything I do, I'll do it for the Lord. So kumbaga natanggap na natin lahat ng hinihiling natin Yes. tapos gusto na natin i-pamahagi na lang sa iba yung kaya pa nating ibigay. Exactly, brother. Wala nang kukumpara doon sa eternal life na binigay ni Lord. Walang makakatumbas na ibang Walang value. makakatumbas. That's the exact word. Thank you, brother. Pag nawala po tayong dalawa bukas, ano po ba yung pwedeng prinsipyo na pwede nyo ibigay sa akin na pwede kong gamitin for the very last time? I would say you do the Great Commission, share the gospel to everyone. Papunta tayo lahat doon sa kamatayan. We need to surrender our life to Christ. We need to repent, meaning you acknowledge na you are a sinner and you need a Savior, and that Savior is Jesus Christ. Kailangan lang talaga natin tanggapin, ibigay lahat sa Panginoon. Siya nang bahala, no, sa atin. Amen. So last question na lang po, sir. Any advice po for the younger generation or sa mga viewers natin na gusto mag-succeed sa industry na gusto nilang pasukin? God first. Matthew 6:33, sabi doon, seek first the kingdom of God and His righteousness, and these things shall be added unto you. Ibig sabihin, pag inuna mo daw si Lord, lahat ng pangangailangan mo, ibibigay niya na. Napansin ko lang talaga sa lahat ng mga in-interviews ko, mga millionaires and billionaires, kapag tinatanong ko kung bakit sila nandun, ang lagi nilang sinasabi, si God talaga, no? Amen. You have a wonderful advice, Sir King. So thank you so much for your time. Thank you so much, brother. God Pleasure bless to meet you. Ay, wait lang, bro. May Bible pala akong dala. Ay, sige, brother. Oh, bibigyan kita. Ay, sige po, sige po. Grabe yun, no? Ano pa? Kinote ko kanina, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. Salamat, brother. Salamat. Okay. Makakatulong Welcome. sa akin, God bless brother. you, bro. Salamat.